And this morning we'll be learning the Word of God taken from the book of the Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Nakikilang mo yung katalagay natin yung umaga. Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Kung doon na kamo yung mga Biblia, pakibukas na ako. Ephesians kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17, and I'll be reading in English. The Word of God says, Ephesians chapter 5, 15 to 17, Be very careful then how you live, not as unwise, but wise as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Takanin mo Diyos, itak na sila magkaroon. Salamat Panginoon sa pagkataon nito na kami po nagkakatipon-tipon para sa pahinga. Lord, I know you are in our midst, looking at us, seeing us. Bless us, O Lord. Give us wisdom to understand your words. Palay mo po ang bawat isa na narito yung umaga. This is we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, yung noong nakaraang linggo, yung hindi ko na magkaroon ng simple o little review. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang value ng pag-ibig. Ano ba ang kahalagahan ng pag-ibig? Pinag-usapan natin yan. At ayon ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay mas mahalaga pa sa mga bagay-bagay na kadalasan, binigyan ng malaking pagpahalaga ng mga tao. And Paul said that love is greater than spiritual gifts. Ano ba ang mga spiritual gifts na pinag-usapan ni Pablo? Tatalakayin natin isa lang, na love is greater than spiritual gifts. Ang ibig sabihin, na kahit man daw makapagsalita tayo ng salita ng anghel, if we can speak all the languages of the world, and yet we do not have love in our heart, bali wala ding silbi yung ating pagkatao. Bakit? Sabi ni Pablo, para lang daw tayo maingay na boom o maingay na simbal. Now, at pangalawa, ang pag-ibig ay mas mahalaga pa sa ating pananampalataya. Love is greater than our faith. Bakit sinabi ni Pablo yun? Alam natin sa Acts 16:31 na we are saved by faith. Naligtas tayo sa pagitan ng pananampalataya. Pero bakit sinabi ni Pablo na mas mahalaga pa ang pag-ibig sa ating faith? Dahil sinabi din sa Philippians chapter 5 and 6, chapter 5 verse 6, sinabi ng Biblia na the only thing that counts is that faith in itself must be expressed in love. Kung may pananampalataya tayo, dapat marunong din tayong umibig, dapat may pag-ibig din tayo. Kasi sinabi ng Biblia, Santiago 2:17, na ang ating pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Meaning, if we believe in God, then we must have to love God. If we believe in God, we must have to love our neighbor. Kaya sinabi, may utos ang Panginoon sa Biblia, that we should love God with all our heart, with all of our soul, with all our mind, with all our strength, and we should love our neighbor. Para matupad talaga na love is greater than faith. And love is greater than all our accomplishment. Kahit maging mayaman man tayo, magkaroon ito ng magarang tahanan, magandang bahay, magarang sasakyan, magkaroon tayo ng pamilya. Pero kung walang pag-ibig sa loob ng pamilya, wala ding silbi. Kaya love conquers all. At dahil sa pag-ibig, tayo ay naging tao. Ano bang ibig sabihin niya? Ito ang kaibahan ng tao at sa hayop. Ang tao ay marunong umibig, pero ang hayop hindi. That makes love conquers all, and love is the greatest of all. You see? At ngayong umaga, ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, ay it talks about the value of time. Last Sunday, pinag-usapan natin the value of love. At ngayon, pinag-usapan natin ang value of time. Ang kahalagahan ng panahon o kahalagahan ng oras. Now, tuwing sumapit ang bagong taon, makakabasa tayo sa mga magazine o minsan, ipapublish sa mga newspaper ang mga mahalagang hula o the great prediction of the coming year. May mga hula sa darating na taon. At ngayong 2015, marami yung mga hulang ginagawa. At ayon sa Chinese calendar, ang 2015, anong hayop nag-represent ng 2015? Sheep daw. It represent daw yung tupa.
At alam ba niyo yung tupa, ito ho ang pangwalong hayop na tinatawag nilang sa zodiac sign, pangwalo. Now, pinag-usapan ng number 8 sa mga insect o mga Chinese. Alam ko ang sinasabi sa number 8? Para sa kanila, swerte daw dahil nagtatapos ng pataas, hindi pa baba ang tapos. Di ba? Pero totoo ba yan sa atin? Kahit anumang hayop ang mag-represent every year, it does not matter. Because as Christians, we believe that every year is the year of the Lord. Kaya kahit kami yung katotohanan, kahit anumang taon, yun ay taon para sa Diyos. Kaya, last yung nag-aaral pa ko sa high school, na-publish, mga 1967, meron ako nabasang lumang magazine. At mayroong publication doon na sinabi na kung sumabit na daw ang 20th century o nung dumating na yung 2000, year 2000 o hanggang matapos itong year 2000, may prediction doon na magkaroon daw problema ang mga tao tungkol sa sobra-sobrang oras. Magkasubra-sobra na daw, meaning people in the 20th century of the year 2000, marami ng bakanting oras sa kanilang buhay. Totoo ba yan sa inyo? Marami ba kayong bakanting oras? Ha? Sinasabi magkaroon daw. Bakit sinabi nila magkaroon ng maraming bakanting oras? Kasi sa kanilang pag-aaral, napag-alaman nila na taon-taon malakas ho ang takbo ng teknolohiya. Taon-taon may mga invention na pinapadali ho yung gawain. May mga robots na kumikilos sa halip ng tao. Halimbawa, kung ang trabaho ay magawa ng tao sa isang araw manually, 8 hours a day, magawa na lang nauna ng robot, 1 oras na lang daw. Ano pag-ibig sabihin? Meaning marami ng tao nang wala ng trabaho, magkaroon ng mass unemployment. Kasi marami ng bakanting oras, pagkatrabaho na yung mga robots para sa mga tao. Pero ang tanong, totoo ba ito sa inyong buhay ngayon? Marami ba kayong mga oras na bakante? Ha? Wala. Pero ba kaya? Now, ngayon, kasi sinasabi nila, na batay sa kailang pag-aaral, na noon daw, kung magsaing tayo noon, mga anong year, kailangan pang mag-igib tayo ng tubig sa kabilang mundo. Kaya matagal, masasaing lang. Kailangan pa rin ng isang tao na magsibak ng kahoy para gawing panggatong. Diba? At kailangan pa ng isang tao na magbayo ng palay para maging bigas, para lulutuin. Kaya napakatagal ang magluto. Pero ngayon, ano na bang nakupunan ninyo? Nandiyan na ho yung rice dispenser natin. Ito, nandiyan na. Kuha na ng bigas. May tubig na. Ilagay na lang sa rice cooker, electric. In 15 minutes, makakain na tayo. Diba? Having experience dyan, meron tayong rice cooker na malaki dyan, 15 minutes lang, luto na. Luto na. Pwede nang makain. Pero noon, napakatagal. Kaya, sabi nila, yun ang mangyayari sa year 2000. Marami na lang bakanting oras. Kaya, totoo ba ito sa panahon ninyo ngayon? Marami ba kayong bakanting oras? Wala siguro. Alam ba ninyo, nakikita ba ninyo mga tao doon sa train station na Nagoya? Nakapunta, palagi ba kayo pumupunta ron? Alam mo, pagbaba, pag hinto ng train, yung mga tao halos hindi na mag-usap. Magkanya-kanya na lang hong takbo-takbo na lang. Parang wala na usap, parang mga langgam na lang hong ganun-ganun lang. Meaning, wala eh. They're running. Tumatakbo sila, kulang ng panahon. Nakikita na ba kayo ng driver na sasakyan niya na habang nagdadrive kumakain? Yes, marami kumakain silang onigiri. Bakit? Bakit hindi sila kumain ng bahay? Siguro, hindi nakapagsaing, hindi nakapag-gising ng maaga. Kulang ng oras. Nakikita ko yan. Nakita na ba kayo ng tao na habang nagdadrive, nagsishave? Oo, may nakita na ako. May nakita na ako, nagsishave siya habang nagdadrive. Nakikita na ba kayo ng isang tao na habang nasa loob ng sasakyan, nagtutulbras? May nakita na ako dyan sa mga Circle K. Yes. Why? People are so busy. Napaka-busy na. Napaka-busy na ang mga tao ngayon. Yun ang nangyayari. Kaya yung 2015, there are 365 days. Na 2015, alam ba niya yan? At kung i-multiply natin yan ng 24 hours a day, magkaroon ka ng 8,760 hours for 2015. Pero nagamit na natin yung 17 days. Yung 408 hours. Kaya ilang oras na lang naiwan natin? 8,352 hours na lang. Kaya ano kaya ang mga bagay-bagay na magawa natin
sa nanalabi nating oras na 8,352 hours. Kung matapos itong 2015, masasabi ba natin successful tayo? Masasabi ba natin na successful tayo o puno pa tayo ng pagsisisi sa 2015? Hindi natin alam. Kaya ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, nagbigay sa atin ng mahalagang warning o paalaala. Sabi ng Biblia, batay sa binasa natin, ingatan ninyo, sabi na, kung paano kayo mamumuhay. Mamumuhay ba kayong tulad ng matalino? O mamumuhay ba tayo ng mangmang? Ay masama na ang takbo ng panahon ngayon. Kaya mag-ingat tayo sa pamumuhay. Pagsamantalahin natin ang bawat pagkakataon na kapag makapagpagawa tayo ng mabuti, sabi na, huwag kayong maging hangal. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Just understand what is the will of God. Usa sa inyong Biblia, pag matngon ka mo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw ka mo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundi sama sa mga maalamon. Ayaw paggamit ang inyong mga panahon, usa ayaw ka mo pagpakabuan, kundi paningkamuti na masayran ninyo ang kapabuton sa Diyos niya sa inyong kinabuhi. Know what is the will of God in our life. You see, kaya ang mensahe na binasa natin ngayong umaga at tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang, life is short, death is short, but Christ is the cure. Alam mo natin, napakaikilat talaga ng buhay natin. At sigurado talaga tayo, darating ang panahon mamamatay mo. Wala tayong dapat katatakot. Why? Si Kristo lang ang tanging lunas. Do you believe in that? Yes. Kahit ano man, mamamatay man tayo kahit ano, may pag-asa. Dahil kay Kristo. At batay sa mensahe na binasa natin ng umaga, ano ba ang mga mahalagang leksyon na matutunan natin dito? Based on the passage na binasa natin. Unang-una, limitado lang ang ating buhay dito sa mundo. Kahit anumang sikap natin, nakakain tayo, bibili tayo ng forever living products, mamamatay din tayo. Yes, mamamatay din tayo. Huwag niyo sabihin, Pastor, huwag mo pag-usapan ng kamatayan, bata pa ako, Pastor. Marami yung sabi niya, ginting pa ako, Pastor. Don't say that. Kasi kung pupunta tayo sa libingan, makikita natin, born January 1, 1901, died January 1, 1901. Ano ibig sabihin niyan? Pag silang niya, patay ka agad. Isang araw lang. Minsan naman, born January 1, 1901, died January 1, 1950. Meaning 50 years. Meaning, it does not matter when you're young or old. Death comes unexpectedly. Darating talaga ang kamatayan. Kaya, dalangin ni Salmista David, sabi ni David, Lord, ito sa Salmo 39 verse 4, sabi ni David, Lord, teach me to number my days. Turuan mo akong magbilang ng aking mga araw. Kung ibig sabihin ni David na, Lord, paalalahanan mo ako, Panginoon, na maikli lang ang buhay ko sa mundo. Kaya dahil kung malalaman natin na maikli lang ating buhay sa mundo, we will be faithful para maging faithful tayo sa ating Panginoon. You see, para maging faithful at lagi tayong maghahanda. You know why? Kadalasan sa mga tao na magkasakit ng matagal at mamamatay, maging handa siya. Yes, maging handa siya. Why? Kasi alam niya na mamamatay na talaga siya. Wala na siyang magagawa, kundi doon na lang siya mananalig sa Panginoon. Yun talaga. Pero sometimes, kung bigla na lang tayong namatay, ma-heart attack, minsan, hindi na tayo makapaghanda. Sa ibang mga relihiyon, hindi na sila makaganon. Patay na kaagad. You see? Wala na. Meaning, napakadali lang mo ang buhay. Napakaikli lang. Pero sabi ni Salmista David, Lord, teach me how to number my days. Turuan mo ako, Panginoon, na malalaman ko na maikli lang ang buhay ko para araw-araw ako'y laging tapat sa iyo at araw-araw ako'y laging handa kung kailan mo man ako pupunin. Yun ang ibig sabihin. Bilang mga Kristiyano, sana ganun din ang ating puso. Dapat lagi tayong handa at dapat we should number our days para araw-araw tapat tayo sa ating Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyano, huwag tayong manghinayang na gamitin natin yung ating panahon. Huwag tayong manghinayang na gamitin ng ating panahon sa paghahanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. You see?
huwag tayong maghinayang. Huwag tayong maghinayang na gamitin natin ang panahon sa paghahanda sa ating sarili kung kailan man mawiin ng Panginoon yung ating hirap na buhay. You see? Kasi sinabi ng 1 Corinthians 15:58, at ito'y sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, therefore, my dear brothers, stand firm and let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know your labor in the Lord is not in vain. Kung maghahanda man tayo sa ating kinabukasan kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo, kung maghahanda man tayo sa ating sarili kung kailan bawiin natin buhay ang Panginoon ng ating buhay, hindi masasayang yung ating paghahanda. Maraming mga tao nagsasabi, sayang lang yung oras ninyo sa pabalik-balik sa simbahan. Kung nagtrabaho pa ka ngayon, linggo, malaki ang rate ngayon sa linggo, sabi ng iba. Kikita ka ng malaki, sa halip na gagasta ka kung pumunta ng simbahan. Yun ang sabi ng iba. Sayang daw. May iba magtanong, may ganansya ba kayo kung magpunta ng simbahan? Yun ang sinasabi ng maraming mga tao. May ganansya ba? Physically, o financially, o spiritually, napakalaki ho ang advantage natin if we prepare ourselves for the coming of the Lord or if we prepare ourselves on our eventual death. Napakalaking bagay ho yun. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, dapat magpakatatag tayo at dapat di tayo natitinag. Dapat palagi tayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Why? Dahil ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi masasayang. Every hour and every minute that we use for the Lord, there is a reward. May gantimpala talaga. May gantimpala kung mayroon tayong gagawin. Busa, ingon si Pablo, may soon, kinahanglan, mubarog kita nga malikon. Dapat magtugi kita sa kanunay sa pag-alagad sa Diyos. Kaya nasayang kita nga atong pag-alagad sa Diyos, dili masayang. Dili sayang atong pagbalik-balik dili masayang atong gasolina, dili masayang atong lingit yung mapudpud mo balik ta kada domingo diri kay naay ganti nga atong mapaabot gikan sa Dios. Mao kana ang kamatuoran. Pangalawang leksyon na makukuha natin. Huwag nating palampasin ang bawat pagkakataon na dumating sa ating buhay. There are opportunities that come in our life and we should not ignore them. Huwag natin baliwala lang. Huwag nating hayaan na ang oras na ibinigay ng Diyos sa atin ay dadaan lang sa pamagitan ng paggawa. Maraming mga tao ngayon, na yung mga oras na ibinigay ng Panginoon sa kanila, ginagamit lang sa paggawa ng mga walang silbing gawain. Sayang na sayang mo yun. Ano bang mga gawain na ginagawa ng kadalasan ng mga tao ng walang silbing gawain? Unang-una, yung paglalapat sa kasi mayroon siguro silang maraming bakanting oras, maglalapat sa pagkalat ng mga chismis, yun, paglalasin, pagsusugal. Wala akong kasilbi-silbing gawain yan. Wala akong kasilbi-silbi. Dapat nating malaman na ang oras na pagkaroon ng Diyos sa atin ay isang kayamanan din. Yes, time that God has given us is considered a wealth. Yes, at dapat gamitin natin sa mabuting paraan. We need to use our time for the glory of God. Maningkamot kayo kita na magamit nato itong mga oras na para mahimaya o madayig nato ang buhi na Diyos.